Nag-inspeksyon ng Department of Public Works and Highways sa ilang sidewalk at bike lane sa Makati City na aayusin bilang bahagi ng EDSA rehabilitation. Mula sa Makati City, may unang balita live si Bea Pinlac. Bea. Iga, nandito tayo ngayon sa EDSA Southbound, bahagi ng Estrella sa Makati City, kung saan tapos na ang shared sidewalk at bike lane na ayon sa DPWH ay mas ligtas ng daanan ng mga pedestrian, kabilang ng mga PWD at syempre mga siklista. Bahagi po ito ng Phase 1 ng EDSA Rehabilitation na target matapos ngayong July. Delikado Agaw buhay Di ba? Walang sidewalk. Maglalakad yung mga tao sa kalsada mismo. Ganito inilarawan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang dating disenyo ng sidewalk sa EDSA. Sa pag-iinspeksyon niya kaninang madaling araw sa ilang parte ng EDSA gaya sa bahagi ng Ayala, may mga harang ang sidewalk at kailangan munang dumaan sa kalsada bago ito malakaran. Ang problema ngayon na nakaharang to, naglalakad sila sa kalye mismo kasama ng mga kotse, kawawa naman yung mga tao. Kailangan safe. Hindi safe kasi pagka babani ka from the bus o kaya pag babani ka from itong footbridge dito, wala silang sidewalk na lalakaran. Bahagi ng EDSA Rehabilitation ang pagpapalawak at pagsasaayos ng sidewalk at bike lane dito. Sa EDSA Southbound, bahagi ng Estrella, tapos na ang paggawa ng mas malapad at elevated na sidewalk. Yung bike lane, ilalagay na rin natin, ipoprotect na natin. Isasama na natin sa sidewalk. Kung maglalagay ka ng barrier ng harang, gagawin sisikip Sisikip para sa pedestrian, sisikip din para sa sasakyan. 10 inches ang taas at mahigit 3 metro ang lawak ng sidewalk. May tactile paving din dito na makatutulong sa persons with disability. Ayon sa DPWH, pasilip pa lang ito sa magiging itsura ng sidewalk na ipapagawa sa buong EDSA. Sa Hulyo target makumpleto ang Phase 1 ng EDSA Rehabilitation mula Rojas Boulevard hanggang Orense. Mayo pa lang daw, matatapos na ang pagkukumpuni sa mismong daanan ng mga sasakyan para hindi naabutan ng tag-ulan. Nakahanda rin daw ang DPWH sa posibleng epekto sa EDSA Rehabilitation ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo bunga ng krisis sa Middle East. Pero sabi ni Dizon, hindi nito dapat maapektuhan ang timeline ng proyekto. Lahat apektado pero yung schedule hindi dapat maapektuhan yun kasi tuloy-tuloy dapat. No, pero yung presyo, wala tayong magagawa. Ganun talaga. So, kailangan na nga tayo mag-adjust. Meron naman tayong mga provision sa mga kontrata na pwede tayong magtaas kung may grabing pagtaas ng materyales. Kampante si Dizon na hindi maaantala ng oil price hike ang EDSA Rehabilitation sa kabila ng mas mababang budget ng DPWH ngayong taon. Igan, ipapakita ko sa inyo itong tactile pavings dito sa shared sidewalk at bike lane. Merong mga indicator kung sakaling kakailanganin lumiko ng mga kapuso nating PWD dahil nga meron pa ring mga puno o poste na nakaharang dito. Samantala, pagtitiyak ni Secretary Dizon, parehas pa rin po yung bilang ng mga lane na nakalaan para sa mga sasakyan. Yan ang unang balita mula rito sa Makati City. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Tinikita ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang ilang motoristang nahuling dumaan na naman sa EDSA busway. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Good morning. Siyam na motorcycle riders at isang ambulance driver yung natikitan sa operasyon ng SAIC ngayong umaga dito po sa EDSA Santolan sa Quezon City. Sunod-sunod na pinara ng mga operatiba ng Special Action Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang mga motorcycle rider na dumaan sa busway. Ang ilan sinubukan pang humalo sa ibang motorista pero hindi pa rin sila nakalusot. Pinahinto rin ng ilang ambulansya. Nang may naipakitang dispatch order o trip ticket ay agad din pinadiretso. Ang isang ambulansya naman na galing Bulacan tinikitan ng driver dahil walang naipakitang dispatch order kahit na may sakay na pasyente na ooperahan daw sa mata sa isang ospital sa Pasig. Inisyuhan ng mga nahuli ng temporary operator's permit. Karamihan sa mga rider papasok sa kanilang trabaho. Umiwas lang kami sa sasakyan sir kasi malaki. Tinat din ako Pag gano'n na sana ako, umiwas lang din ako sir Umiwas lang ako. Kaya pag gano'n ko, naano na ako sa may bus din Napunta ako sa bus din Hindi ko naman ho sir nagawa ka agad Pero meron naman kami.
Meron naman kami, hindi ko na kagad nagawa eh. Kasi madaling araw kami umalis eh. Samantala, Igan, dagdag dun sa mga nabanggit natin kanina na mga unang natikita ng SAIC, itong dalawa pang ambulance driver na walang sakay na mga pasyente at kanya-kanya silang dahilan kaya natikitan din ng mga tauhan ng SAIC dito sa EDSA Santolan sa pagpapatuloy ng kanilang operasyon. Yan ang unang balita mula po rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Aprobado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang bigyan ng emergency powers ang Pangulo na suspindihin o bawasan ng fuel excise tax sa panahon ng emergency. Sa Senado naman, inaayos na lang daw ang ilang probisyon. May unang balita si Tina Panganiban Perez. House Bill 8418 is approved on second reading. Congratulations. Matapos ang halos 2 oras na debate sa plenaryo ng Kamara, pasado sa ikalawang pagbasa ang House Bill 8418. Layo nitong bigyang kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin o bawasan ang excise tax sa petrolyo kapag may national o global economic emergency. Ang pagkawala ng government revenue, bagamat masakit, ay hindi naman agad-agad ikababagsak ng ating ekonomiya. Ito'y kinakailangang sakripisyo para sa pamasahe ng mga manggagawa, kita ng mga tsuper o presyo ng isda at gulay sa palengke. Bago gamitin, kailangan may rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee na nakipag-ugnayan na sa Energy Secretary at dapat may presensya ng isa sa 2 kondisyon. Yan ay kung umabot ng 1 buwan na $80 per barrel ang Dubai crude o kung may idineklarang national emergency o calamity na sinertipikahan ng Energy Secretary dulot ng labis-labis na pagsipa sa presyo ng pump prices. Pwedeng full o partial suspension ang ipatupad pero hanggang 6 na buwan lang tatagal ang kada suspensyon. Ang Senado, hinihintay naman ang bersyon ng Kamara ukol sa emergency powers para sa Pangulo. Just finalizing because may mga details lang tayo on when is the trigger, yung when will the President be given that authority to suspend or reduce the excise tax. Then when also will this authority end? Sa panayam sa Pangulo habang nasa New York, sinabi niyang hihintayin daw niya muna ang committee report ng Kongreso bago niya sertipikahang urgent ang mga panukalang bigyan siya ng emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax na sinisingil sa mga inaangkat na produktong petrolyo. What we asked of the legislature is really very simple, is that when the price of oil, at least this is the original version, when the price of oil has breached $80 per barrel on average for a month, then the emergency powers can be exercised. Does that mean that you will necessarily do it? But it can be exercised by the President. Yun lang ang hiningi. Hirit din ng ilang kongresista. Ang mas nagpapatindi po sa damdamin ng ating mga kababayan ay sobra-sobra at patong-patong yung mga pagbubuwis sa atin. I'm calling for not only the suspension but the total repeal of 12% VAT as well as excise taxes on oil. Tingnan po natin yung 2 buwis ng sa sapin ng oil ay halos 15 pesos per liter po yung nakapatong. Kaya kung titingnan po natin, kung kami po ay nagkukonsume ng 30 liters per day, ay halos 1,000 mahigit na yung nawawalang kita sa hanay po ng mga driver. Hindi lang dapat excise tax yung tanggalin at dapat tanggalin din po yung VAT. Base sa projections ng Department of Finance, mahigit 16 billion pesos ang kikitain ng pamahalaan sa VAT kung aabot ng $80 per barrel ang Dubai crude. Aakyat ang kita sa mahigit 27 billion kung sasampa sa $90 per barrel ang Dubai crude. Pag umabot ito sa $100 per barrel, mahigit 38 billion pesos naman ang kita. Sa pulong ng House Committee on Transportation, sinabi ng Department of Finance na pwedeng gamitin ang pondo sa mga subsidy. This will be used for targeted subsidies. Actually, it will need a legislative support. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Napadpad ang sandamakmak na dikya o jellyfish sa dalampasigan ng Taytay, Palawan. Ang mga dikya sinlaki ng plato
at may bigat na halos tig-2 kilo. Ayon sa isang marine biologist, ang tawag sa kumpulan ng mga Philippine tomato jellyfish na yan ay jellyfish bloom. Kapansin-pansin daw na nangyayari ito tuwing tag-init o pagsisimula ng dry months. Hindi pa raw tiyak kung ito ay normal na pangyayari o dahil sa epekto ng climate change. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.